Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 5, talata 1 hanggang 2. Ito po ay tungkol sa sermon sa bundok. Ang sabi po dito, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Ito mga kapatid ay pamilyar tayo. Ito ay tungkol sa sermon ng ating Panginoon sa may bundok. At ito marami siyang itinuro at most sa talagang itinuturo ng ating Panginoon is yung kanyang prinsipyo, yung moral values na dapat taglayin ng bawat sumusunod at bawat mananampalataya ng ating Panginoon. Kaya nga lang nakilala natin si Lord sa buhay natin at tinanggap natin siya, yung prinsipyo natin na taliwas sa prinsipyo ng Diyos, siyempre kakalimutan natin yon, di ba? Kundi ang dapat tayo ay tatayo na ngayon dun sa prinsipyo at moral na itinuturo ng ating Panginoon. Kaya nga, tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, alam natin na ito ay isa sa mga reason talaga kaya bakit ang Panginoon ay itinuturo itong kanyang prinsipyo, kasi alam ng Diyos ito yung makakabuti para po sa bawat isa sa atin. At siyempre, naka-establish ito, una, siyempre sa katotohanan. Yun naman ng dahil siya yung Diyos ng katotohanan, gusto niya na tayo ay mamuhay sa katotohanan kasi nga sabi nga yung katotohanan, yun ang magpapalaya sa atin. Magiging malaya tayo, magiging panatag, magiging payapa yung buhay natin kung tayo ay mamumuhay sa ilalim o tayo ay mamumuhay sa loob ng prinsipyo ng Diyos. Hindi lang dun sa katotohanan, kundi ano ba yung batas na dapat nating sundin. At hindi lang yung sa batas, kundi yung ating mga paniniwala. At yung mga paniniwalang nating ito yung mag-guide sa atin kung sa ating paano tayo mag-behave. Yung tamang asal, yung tamang pangangatwiran na dapat nating taglayin. No? Lalo na sa araw-araw nating pamumuhay, sa pagresolba ng ating mga problema o kaya ng mga conflict. Hindi lang sa atin kundi sa mga tao sa paligid natin, paano natin haharapin ang mga bagay na ito. Kaya nga napakahalaga na tayo patuloy nag-aaral ng salita ng Diyos. At isa nga sa mga paborito ko talaga is yung Proverbs tsaka yung mga ngaral. Talagang may kita mo doon. It's about the prinsipyo ng Diyos, yung moral na itinuturo ng Panginoon. At kung ito tayo ay mamumuhay ayon sa turo ng ating Panginoon, yung kanyang mga pangako na nakasaad sa kanyang mga salita ay talagang mararanasan po natin sa mabuhay po natin. Tuturuan tayo paano tayo harap sa mga problema, sa mga challenges, sa mga kaaway natin. At ito rin magbibigay sa atin ng karunungan at kaalaman kung paano natin mapagtatagumpayan yung mga bagay na ating pinagdaraanan. At syempre, yung sa ating prinsipyo, lalo na kapag nakakay Lord tayo, huwag nating sisirain yung prinsipyo nating yon. Kasi mawawalan ng saysay yung ating pinaniniwalaan, tinatayuan, kung tayo mismo ay hindi natin isasabuhay yung prinsipyo na itinuturo ng Diyos, yung moral na itinuturo ng Diyos, yung bagay na dapat makita sa atin, yung mga bagay na dapat nating ginagawa. Kapag tayo mismo ang sisira nyon at babali nyon, parang isang tao yan na sinira niya mismo, binali niya kanyang prinsipyo, darating ito, hindi na siya magiging kapani-paniwala. Wala nang tibay yung kanyang tinatayuan, yung kanyang pinaglalaban, mababaliwala. Kaya mangyayari, kahit saan na lang siya di ba? Parang wala ka ng bigat Para ka na lang kung siyang katahang ngayon ng hangin, doon ka na lang. No? Minsan nasa puti ka, minsan nasa itim ka. O kaya nasa pula ka, o kaya nasa blue ka.
Di ba? So, wala na. Parang wala nang ano yung buhay mo ba? Parang wala ka nang tinatayuan. Parang strike anywhere ka na lang. Kapag natuto ka na magsinungaling, gumawa ng masama, ano yun magiging tuloy-tuloy na eh. Kasi alam mo yung tama, pero yung mali pa rin yung ginawa mo. At parang wala ka ng sarili mong desisyon. Diba? Para mangyayari yan, kung saan na lang ka makakabenepisyo, doon ka. Diba? Kasi wala, nasira na rin yung pangalan mo eh. Nasira ka na rin. Siyempre, wala pa namang wala habang bibuhay pa naman tayo. Pwede pa naman tayo magbago. Pero siyempre, hindi ganun kadali. Diba? Hindi ganun kadaling bumawi. Hindi ganun kadaling ayusin. Talagang magdo-double effort ka talaga. Hindi lang double, minsan triple, no? Kaya 4 na beses o more than pa. Para lang ma-rebuild natin yung prinsipyo nating tinatayuan. Kasi alam naman natin may mga consequence yan eh. Pero kung hindi naman tayong magpaayos, magpatuwid at magpatama, at hindi tayo magpapadala sa ating pride, sa ating mga personal motives, maayos naman. Kasi ang Diyos naman handa naman patuloy sa atin na magpatawad. At handa naman niya tayong tulungan kung talagang willing tayo na magbago at magpatuwid sa Panginoon. So yun lang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.